At ano ibig mong sabihin natanggalan ng isip? Yung parang nabaliw po. Nabaliw ikaw? Opo. Doon nila po ako tinakbo sa doon sa Baguio po. Sa Baguio. Gaano nga katagal sa Baguio? Bali, isang buwan yata. Pero ngayon okay na. Opo. Tapos sinasabi pa ng mga kapitbahay po namin, pupunta ka sa bahay namin. Dami mong sinasabi. Tapos, pero hindi ako tapos sabi na, takot kami sa'yo, sabi nga. Natatakot sila sa'yo? Opo. Ano nararamdaman mo ngayon nung sinasabi nila sa'yo? Wala lang, nahiya ako sa sarili ko. Tapos sabi nila, oy, pumunta ka sa bahay namin, hubad ka. Hello, ma'am. Good morning po. Ay, kumusta po kayo? Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Ako po si Daddy Frankie. Opo, kilala ko na po kayo. Ay, Salamat po. ha? Salamat po. Ay. Saan ang bahay ni nanay? Ito. Po. Tumutulo na po yan. Tumutulo na? Opo. Yan po, pag umuulan, basang-basa po dito. Ito ang mga bata, anak nyo po. Ito, mga anak ko to. Ilan anak nyo? 6 pong kasama ko sa bahay. Ay, yung iba. Wala po sila, nasa Lingayen po. May manugang po akong kasama dito. Yung asawa niya, yun ang kasama ko dito. Kumusta kayo dito? Ito po sa tinitira namin, nakikilupa lang po kami. Nananghalian na po ba kayo? Hindi pa po kasi kakatapos ko lang po na pumunta sa nagtrabaho po. Ay, anong trabaho nyo po? Sa bahay po. Sa bahay po, naglilinis po kami. Paglinis-linis kayo sa Opo, bahay? sa bahay naninirahan po. Bago ang lahat, nay, anong pangalan nyo po? Risa po, Ilang taon na po? 44 po. Asawa nyo? Wala na po. Bakit? Naki. Ay, patay na daw. Patay na. Ito yung iniwan niya. Sorry. Ilang taon ng bunso? 5 po. Pero ang anak nyo lahat, ilan? 7 po. 7. So, paano kayo nabubuhay ngayon? Lang po, pag makikitinda po ng mga kakanin. Tinda-tinda. Opo, nakikitinda po ng mga kakanin. Tapos nakikipaglaba. Tapos, pag tinatawag ako sa bahay na maglilinis. Ganun. Nay, pwede ba tayo umupo? Opo, Gusto kong makipagkwentuhan sa'yo. Pasensya na po kasi karara. Hindi, huwag mo alalahanin yan. Okay lang ba dito, guys? Ito. Upo ka, Nay. Dito po ako natutulog. Ay, Ay, Sir Frankie, dito po ako natutulog. dito ka natutulog. Dito po ako natutulog. Kasi Bakit dito ka natutulog? walang walang... As in, dito ka natutulog? Oo po, sa gabi po. Paano ka man siwal-siwal? Wala, ganyan lang. Kasabi ko po itong bunso ko. Kasya kayo ng bunso mo dyan? Opo. Dito. Tapos yung mga anak ko, yung mga dalaga ko. Oh, yung mga anak mong mga dalaga sa loob. Opo. Yung mga kababayan, Ito mga po, kabarangay. tumutulog po ito kaya gusto ko mapalitan po ito. Oo. Ito may nagano na po bumili lang dyan sa loob. Bumili ka na dyan. Opo. Pero ito yung natira, ito po yung galing po doon sa tinitirahan po namin. Ayop. Anong ulam natin? Hindi ko po alam po kasi kakarating ko lang. Pero may bit-bit po ako na pratadang manok. Apritadang manok. Binili sa kantin. Hindi po doon sa pinagtarabahan ko po pinadala po. Okay. Bata pa si nanay. Ilang taon na namatay asawa niyo po? 6 na taon na po. 6 na taon na. Mag-6 na Bakit po. siya namatay? Heart attack po. Okay. Saka tinago niya nung buntis ako, hindi niya sinabi. Hindi siya nagsabing may high blood na. Sinabi lang niya Anong trabaho ng asawa niyo before? kahit po, mag-ano po ng mangga, mag-spray po, tapos gumagawa po ng bahay. Paano sinabi mo sa akin dito nga natutulog? Opo. Open area. Paano pag gabi? Malamok. Kasama ko yung aso ko, pag may tao, dadawin na lang. Hindi ka ba giniginaw dito? Hindi po. Mas mainam po na. Tapos ang daming kawayan, nakakatakot. Baka mayroong aswang. Wala! Si Lord ang magpo-provide nun. Ahas, baka gating ka ng Walang ahas dito. maraming basakay. Walang usapin dito. Ha? Wala. Pero okay lang naman. Opo. Mag-isa ka lang nagtataguyod ng mga anak mo. May po ako na may nagsusuporta po din sa amin na taga-Amerika po din. Si Ate Adel po yung
Si Ate Adel. Yung po yung may bahay dito na. Diyan sa kapitbahay. Ate Adel Apelyedo. That twin po. Mm. Hindi ko po alam kung... Ay, hindi. Adil yun. Si Ate Lini siya ang nag-garantor sa kanya. Ate Adel, kapatid ni... Hindi po. Bali, Rita? best friend ni ano. Oo, Ate Lini, best friend niya. Ah. Pero si Purisa Joy, kilala mo. Yung ano po, si anak lang na. Si... Purisa Joy, kilala mo. Opo. Kilala ko po. Sikat yung mambihitin ako. Oo. Oo. Yan ang nagbibigay po. Sikat ay nasa Ito po, kilala mo yan. Opo, siya po. Ayan. Sino yan? Si Ate Prisa po. Kumusta na si Ate Purisa ngayon? Sabi po ni Kuya Asyong, pag-pray mo na lang para malakas sila. Tapos, giginhawa pa yung pagtatrabaho nila doon sa... Gaano mo na katagal kakilala si Ma'am Purisa Joy? Nung buhay pa yung asawa ko. Kasi pag nagtatrabaho siya doon, pag nagbabakasyon sila, pupunta kami doon sa bahay nila. Ah, pumupunta kayo. Ba't kayo pupunta sa bahay nila? May binibigay po sa Sa Makatuwid may mga binibigay, tinutulungan kayo. Opo. Kung sakaling nandito si Ma'am Joy or kung sakaling nandito siya, ano ang sasabihin mo kay Ma'am Purisa Joy? Ay, maraming pong salamat sa mga pagpapalang binibigay po nila. Sana maibalik ng Lord ng maraming sige. Gaano nga ba kabait si Ma'am Purisa Joy? Ay, mas mabait po sila. Okay. At, Ma'am, Nay, may video po ako. I-upload ko po yan. Mapapanood ni Ma'am Joy yung mensahe mo. Opo. Anong message mo sa kanya? Ay, Ate Prisa, sana po pagpalain kayo, tsaka guminawa pa, at tsaka bumaba pa yung buhay nyo. Yun ang ano ko sa inyo. Dahil yun ang desire ko na sana na hindi kayo magsawa sa amin, na tumulong sa amin. Ay, nauntog na anak mo. Natutuwa lang po ako. Ha? Natutuwa ka. Kausap mo lang si Ma'am Joy na umiiyak ka na. Okay ka lang? Opo. Ba't ka umiiyak? Wala po. Nakakaiyak ba si Ma'am Joy? Ganun ba talaga kabait si Ma'am Joy? Bakit si Ma'am Joy pinag-uusapan ay napapaluha sila? Di ba, masyado pong ano eh. Masyadong Napaka mabait po sila. napakabait nila. Opo. Matanong ko lang, gaano na kayo katagal nakatira sa Bali, 2 taon lang po dito. itong bahay? Opo, kasi kakalipat lang po namin. Kasi doon dati kami nakatira doon sa mga mga Martinez tsaka Montemayor. Palipat-lipat kayo? Paano Paano kayo napunta dito? Bali, nakisuyo po ako sa may-ari na kung pwede patirahin kami dito. Ayun po. So, Basta sabi nila, mas alagaan mo yung lupa namin. Maglinis-linis Nas- ka. nasaan po may-ari ng lupa? Nandun po nandun. sa harap po. Napakabait naman nila. Opo. Shoutout mo sila. Kagawad po sila. Kagawad, pangalan. Sa Chopilo.twin po. Kagawad Chupilo Datwin, shoutout po sa inyo. Ako, Mari ni Purisa Joy. ayun, Oo. ako po ay nagagalak sa Nasa- kabaitan ninyo po na pinaunlakan yung magbahay sila nanay dito, no? Paano kung walang mga taong ganun? Saan kayo titira? Hindi ko po alam. Sinong gumawa itong bahay nyo? Wala na po. Pumanaw na po yung isa na senior citizen. Wala na po siya. Pero nandyan. Bali ilan yung anak mo, Nay? 7 po. 7. Nay, bilang single mother, gaano po kahirap ang buhay ng may 7 anak tapos walang asawa? Yun nga po, tiyaga lang po tsaka Kasi yung mga anak ko rin pag minsan, nasa po sila, furniture po sila, nagtatrabaho sila sa mga furniture. Sumasahod po sila ng mga 2,500, 3,000 gano'n. Weekly? Hindi po, tuwing babiyahe po sila. Isang biyahe. Ayun. Ilang araw yun? Mga 2 linggo, gano'n. 2 linggo yun. ganun. Napakahirap talaga. Oo, yun. So yun ang... Hintay nila ang sahod nila, gano'n. O, tapos ako rin, pag
pag tinawag po ako na magtinda ng mga lumpiang gulay, tsaka spaghetti, pansit, ganun. Bawat sa ano ko ng pansit tsaka spaghetti, 5 piso po ang akin. Dito ako mga kababayan, no? Yung bahay nila, sabi ni nanay. Anong pangalan ulit ni nanay? Risa po. Nanay Risa. Opo. Nanay Risa, mga kababayan. Dito lang siya nahiga. Di ba malamig pag gabi? Po. Tsaka presko lang Bakit po. hindi pwede sa loob? Ano po, dadalawa po yung katri po dyan, tsaka yung mga dalaga ko po. Ay, hindi na kasya. Opo. Pwede masilip na Opo, tayo. Silipin natin, mga kababayan. Nahiwagaan lang ako bakit dito nakahiga. Ito po, tapos ito yung manugang ko. Ay, hello! Sabi po manugang, ito po, yung dito natutulog yung mga ano. Dito yung dalawa kong dalaga. Oh, yung anak mong dalaga. Tapos ito po. Hindi pa ako nakapag-ayos dahil nandun po ako nagtrabaho po, sir. Ayan, mga kababayan, ito yung tirahan ni Nanay Risa. Sige po, Nay, Kaya dito. po, umitim na po to dahil lampara lang po yung ilaw po namin. Ah, walang kuryente. Wala po, ito lang po. Ito, Eh, oo. diba yung ilaw? Buhay pa ba yung lampara? Ito po. Okay. Hindi, ang dilim dito pag gabi na. Opo. Tsaka kaya nangingitim yan kasi yung lutuan nasa silong. Dapat nakahiwala yung lutuan. Kasi pag pag umuulan, wala po ano. Kaya maanan po. Yan. Bagay. Okay. Sige po ka, Nay. Nay, kaya ako nandito dahil sabi ni Ma'am Joy, pasyalan ko kayo. At may pinapaabot din siyang kaunting tulong. Opo. Tapos yung yung sa cellphone na sinabi yung hipag ko po, na sabi niya, oh, di ba kilala mo si Sir Frankie? Tawagan mo yun para lumapit ka, sabi niya. Sabi ko, hindi, wala akong cellphone hipag, sabi ko sa kanya. Oh, yun yung tumulong sa'yo, yung nasa Bagyo ka pa, sabi niya. Tawagan mo, sabi mo doon sa anak mong panganay, sabi niya. Nasa Bagyo ka dati? Opo. Tapos? Yung bali natanggalan po yung pag-iisip po. Yung tapos sabi niya, tumawag ka kay Sir Frankie dahil matutulungan ka ngayon. Sa At ano ibig mong sabihin natanggalan ng isip? Yung parang nabaliw po. Nabaliw ikaw? Opo. Paano mo nalaman? Sinabi po nila na na wala ka po naisip, sabi ng mga anak ko. Tapos ngayon, yung bunso ko po yung pinanganak. Anong pinanganak mo tapos nawala ka sa sarili? Ganun? Opo. Kaya doon nila po ako tinakbo sa doon sa Bagyo po. Sa Bagyo. Gaano nga katagal sa Bagyo? Pali 1 buwan yata. Pero ngayon okay na. Opo. Huwag mo nang isipin yung mga problema. Tapos sabi ng doktor ko, pag huwag kang magpapalipas ng gutom. Tapos sabi niya, pag alam mo nang huwag ka nang maglalaba. Oo. Pag napapagod, magpahinga rin. Opo. Tapos pag wala kang kausap, pumunta ka sa kapitbahay mo, makipag-usap ka, sabi nila. Oo. Kaya yun, pag tuwing 3:00 na, tumitigil na ako sa paglalaba ko. Opo. Oo, kasi mas kawawa yung mga bata. Mas kawawa ka pagka napabaya mo sarili mo. Opo. Mas mahirap po yun pag ganun. Pero Kaya, naalala mo yung nangyari sa'yo before? hindi po. Hindi mo talaga alam? Yung mga ganong karamdaman, talagang wala kayong alam? Wala po. Tapos sinasabi pa ng mga kapitbahay po namin, pupunta ka sa bahay namin. Dami mong sinasabi. Tapos, pero hindi ako tapos sabi na, takot kami sa iyo, sabi nga. Natatakot sila sa'yo? Opo. Ano nararamdaman mo ngayon nung sinasabi nila sa'yo? Wala lang, nahiya ako sa sarili ko. Tapos sabi nila, oy, pupunta ka sa bahay namin, hubad ka. Oo. Ay, umabot ka sa puntong Opo, gano'n? umabot ako sa puntong Na gano'n. naghubad ka na? Opo, sabi, baka, binibiro mo lang ng gano'n. Sabi ko, hindi, talagang blanco. Wala po ka ako. talagang Wala ka alam. alam po. Pero ngayon, sa awa naman ng Diyos, dahil pag tuwing umuulan, hindi po ako nagpapaulan kasi sabi nila bawal daw yung malamig. Oo, baka malamigan ikaw, no? Basta lagi ka lang magpipray kay God na hindi nababalik yung sakit mo. Nagulat ako nung sinabi mo, no? So, ipag-pray natin na hindi na bumalik. Tapos, yun, usap-usap kayo ng mga anak mo na magtulungan kayo sa lahat ng bagay. No? gaano na katagal kilala si Daddy Frankie?
Yung nasa ano po ako sa Baguio lang po. Nasa Baguio ka. Opo. Tapos sa mga video nyo po, pag may natutulungan kayo, sana sabi ko, uy, sana dito rin balang araw, sabi ko. Ngayon natupad. Nandito ka na sa tabi ko. Naisaglit na, idikit ko to na. Len. Okay. Tapos sabi ko, is, yung nakita ko pa na, yung sa video niya sa cellphone na sabi, pinapakita sa akin, yun si Frankie. Uy, sana ganyan din ako, ma-video yung bahay ko. Para, Bakit? Ba't gusto mong ma-video yung bahay mo? para masabi ko, para mapalitan na tong bubong kong tumutulo na tuwing Tapos Parang nilalagay okay pa naman yung mga yero. bumubuhos yan lahat pag Bumubuhos. Masyadong butas na yan kasi dati yan doon sa bahay po namin. Tapos sana yung tirahan mo hindi ganitong open kasi sabi mo bawal ka malamigan, may naging karamdaman ka. Dapat ang tirahan mo yung maayos. Ewan. Ilang taon ka? 44? Opo. Bata pa. Marami pang pwedeng mangyari. Opo. Lalong-lalo na't mga maliliit pa yung anak mo. Ilan yung anak mong nandito ngayon? 5 po. 5. Pwede ba makita yung mga anak mo? Nay, dito ka, Nay. Nagtatrabaho po yung isa. O sige, kung ilan yung anak mo nandito, okay lang, tabi-tabi dito. Uy, si Dada. Yung panganay muna, kung ano yung Yan, panganay. Ikaw, kuya? O, dito ka, kuya. Upo. Ayan. Oh, si Dada, Dada. Dada. Si Dada. Ito, anak? Hindi po, mga barkada ng mga anak. Ayan. Yan ang mga anak mo. Opo. Asan yung iba? Wala na. Nagtatrabaho po. O, so yan ang mga anak mo. Dada. Shh, alika. Ayan pa, isa. Dali, yan. Tapos yung isa nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. So, 4. Oh. Pram. No. Alika, anak. Ayan, malalaki na yung mga anak mo, no? Tapos yung nasa loob, sir, yung asawa niya. Ay, anak mo yung isa. Ay, Hindi, ito. ito po yung Ito may anak asawa. mo. Ito po yung anak ko. Oo, anak, asawa niya yung Ay, nandyan. sa anak. Pero asawa dito niya. rin nakatira. Opo, Siya pinakapanganay. Hindi po, doon po sa Lingayen Pangalan po. mo, kuya? Ha? Dennis. Ilan na anak mo? Isa pa lang. Kumusta ang buhay? Ayos lang. Okay. Kumusta si nanay? Bakit hanggang ngayon nandito ka pa kay nanay? May asawa ka na? Walang matitirahan ka mo. Ha? Bakit? Ano ba trabaho mo ngayon? Baking. Extra lang. Okay. Ilang taon ka na? Okay. Bata pa. No? Okay lang yan. Basta magsikap lang, no? Huwag niyong pababayaan yung nanay niyo. Huwag niyo na bigyan ng problema, ano? Hanggat maaari, dahil kayo ay mas bata, mas tulungan niyo yung nanay niyo para hindi bumalik ang kanyang sakit, no? Masaya ako na nakilala ko kayo dito. Pero hindi ba sa furniture ka? Di ba maraming scrap sa furniture? Hindi ba pwedeng gawan mo si nanay ng kwarto dito para pag natulog ng gabi, hindi nalalamigan? Hindi po ako nagagawa ng yung mga ano po. Nagano lang po ako ng... Pero dito ka lumaki sa probinsya. Dito sa Pero kaya mo sigurong gumawa ng bakod para sa nanay mo. Para pag natulog ng gabi, hindi ito sa ano. Kasi ikaw ang lalaki, ikaw ng panganay. O sabihin natin may panganay pero ikaw nandito. Hindi pa pwedeng gawan mo si nanay ng kwarto para may higaan siya na maayos. Yun. Gaano mo kamahal si nanay? Paano natin ipapakita yung pagmamahal natin kay nanay? Ipakita natin sa gawa, no? Wag mo mamasamahin si Daddy Frankie, ha? Alam mo, binibigyan lang kita ng payo as of now, hanggat nandito pa ang ating mga magulang. Pakamamahalin natin yung ating mga magulang, no? Walang kasing sarap na nandyan ang ating magulang. Kahit na mahirap tayo, basta andyan ang ating magulang. At mas i-bless tayo kung minamahal natin ang ating mga magulang. No? Kasi nagulat ako na sabi ni nanay dito siya natutulog. Dumarating ka ng gabi, nakita mo yung nanay mo dito nakahiga? Ayaw niya po doon sa loob matulog. Mainit kasi. Kasi siksikan na doon. At syempre, alam mo kung bakit ayaw niyang sumiksik na doon. Syempre, nandoon ka, doon yung asawa mo. Diba? Ilang taon na tayo. Yun lang yun.
Pero kung gagawan mo si nanay ng bakod dyan, bigyan mo ng magandang higaan. Di ba? Kawawa si nanay. Gusto mo ba, pagka ito malapit na naman ang tag-ulan, lalamigin si nanay, magkasakit ulit. Di ba? Kayang-kaya mo yan, bakod lang. Okay? Sige. Ikaw ate, ano pangalan ni ate? Ano po? Ilang taon ka na? 13 po. Nag-aaral ka ba? Opo. Wow. Saan ka nag-aaral? Elementary po. Hindi, saan school? Sabi. Okay. Anong pangarap mo paglaki? Hindi ko pa alam. Hindi mo alam. Pero sige, mag-aral kang mabuti ha? Opo. Para matulungan ninyo yung magulang ninyo pag malalaki na kayo. Hindi rason yung kahirapan ng buhay para hindi tayo makapag-aral. No? Kahit mahirap ang buhay, basta sisikapin mo mag-aral, mag-aral ka lang na mag-aral. Kasi kung talagang isaisip mo yung pag-aaral, may mga free, pagka alam nilang mataas ang average mo, di ba? May mga libreng school para makapagtapos ka ng pag-aaral. No? Pero kung umabot ka ng high school tapos paligaw, wala na. Pag nagkaasawa at nagkaanak, parang masusundan mo na naman yung buhay na tinatahak ni nanay. No? Wag na wag nating irarason yung kahirapan ng buhay. Nasa atin ang kapalaran kung gagawin nating maayos. Okay? Huwag kang magalit sa akin ha. Wala na yung tatay mo no? O, anong pakiramdam mo? No? Anong diferensya nung wala na yung tatay mo? Hindi alam. Ha? Dito ka tingin. Anong naramdaman mo na wala ka ng tatay? Bakit po? Masakit. Si nanay, gaano mo kamahal si nanay? Sombra po. Hindi ba kayo naawa kay nanay? Nandito siya natulog sa labas. Naawa po. So anong gagawin para mapaginhawa naman ng buhay? Kailangan mag-aral mabuti, ha? Gaya ng aking sinabi, hindi rason yung kahirapan ng buhay. May mga free, no? Sige, salamat ha. Ikaw ate, ilang taon ka na ate? 10. Nag-aaral ka rin. Oh, ganda mo ate. Ano pangalan mo? Blessing po. Blessing. Very blessed yung nanay nyo kasi magaganda yung anak niya, no? Sana lumaki kayo ng maayos at pakamamahalin nyo yung magulang nyo, no? Mag-aaral kayo mabuti. Okay, sige. Bigyan natin ng tulong si nanay, no? Para may pang ano sila dito. Nay, may bibigay ako kaunting tulong, Nay. Sige anak, doon ka muna. Sige. Okay ka lang, Nay? Ano po? Nay, mayroon ako 5,000 dito. Sana makatulong. No? Opo. Anong naisip mong gagawin, unang-una mong naisip pag may 5,000 ka? Ibibili ko po ng bigas tsaka yung pambili po ng magpapagawa po ako ng CR po dyan. Ay, magpapagawa ka ng CR. Opo, dyan po. Sige, Nay. Ito, galing kay Ma'am Purisa Joy. No? Sana magawa mo yung gusto mong gawin, CR. Saan ba kayo nagsi-CR? Pag po tumatakbo kami doon sa hipag ko po doon, sa malayo po. Malayo pa. Opo. Pupunta kami doon kay doon sa hipag ko po doon sa banda sa huling-huli po. Napakahirap naman yun. Opo. Anong klaseng CR gagawin mo, Nay? Sinasabi po nila maghukay tapos yung... Iniduro lang naman, marami tapos mabibili. dalawang yung sakong buhangin, tapos Oo. isang lang, simento. Tapos, Kayang-kaya ng mga anak mo yun. Ayun nga, Oo. 2 taon na kayo dito. So promise mo na, makakagawa ka na. Sa 5,000, makakagawa ka na ng CR. Ipapagawa ko po. Makakagawa ka na po. Opo, papagawa ko po doon sa panganay ko. Oo. Maasahan ko yun, Nay. Opo. Babalik ako dito, hanapin ko yung CR. Opo, papagawa ko po. Sige, Nay. Alam mo, Nay, gusto namin kasi
yung mga perang ibibigay namin, siyempre tulong na yun. Pero sana, mapunta rin talaga sa dapat, no? Opo. Huwag mong mamasamain. Opo. Huwag niyong mamasamain, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Daddy Frankie minsan. But correct me if I'm wrong. Kasi, syempre, yun, gusto natin silang tulungan talaga. Na gusto rin natin silang turuan kung paano yung gagawin nila para hindi masayang, no? Opo. So, Nay, 5,000. Galing po yan kay Ma'am Purisa Joy. Thank you po. Pag makakaasa po kayo pag bumalik. Pag bumalik. Tapos pag bibidyoin ko na lang, tapos isisin ko No, na lang. ma'am, kahit hindi mo videohin po. Ha? Pagawa Kahit hindi ko mo po. videohin. No? So, ano sasabihin mo kay Ma'am Purisa Joy? Marami pong salamat po, Ate Porisa, sa pagpapala niyo po. Sana balik po ng marami ng Lord sa inyo ng maraming beses. Sige. At hindi lang yan. Ito naman kaling kay Daddy Frankie, no? Okay. Another 5,000 po. Gusto ko pagbalik ko may CR na. Oh, Okay? opo. Yan, God bless po. Thank you po. Marami po salamat. Sana makita ko pa kayo ulit. Sige Thank na, you ha? po. Ingat ka po parati. Thank you po. Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta kay Daddy Frankie. Isa na naman pong pamilyang natagpuan ng Team Daddy Frankie dito sa likuran, sa kakawayanan. At isa rin ang reason kung bakit kami napunta dito dahil po kay Ma'am Purisa Joy. Kaya Ma'am Purisa Joy, salamat din po sa tulong pinansyal na binigay nyo sa akin para maipaabot dito sa mga kababayan, kabarangay natin. Nawa po ay bless pa kayo ni God para mas marami pa kayong matulungan. At sana hindi po kayo magsawa, no? At syempre, ito po ay kalugod ng Panginoon. Kaya kung mayroon tayong pasasalamatan, unang-una, si God po talaga. Opo. Dahil siya lang po ang may kagawa ng lahat ng ito. So mga kababayan ko dito, sa buong lalawigan ng Pangasinan, maraming salamat. At hindi lang po sa Pangasinan, lahat na nakakapanood ng bidyong ito, lahat ng nakasuporta kay Daddy Frankie, mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. No? So, thank you po. God bless po. Thank you po. Nay, babalik ako dito. Ha? Ayusin Thank you mo po, lang, opo. ha? Okay, kunin ko lang yung mic, Nay. Sige po. Okay, thank you po. Thank you Bye-bye. po. Sige po.